Welcome sa Manwa Tagalog Recap. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Lelo. Aray ko. Na kasing mapagbigay at kapaki-pakinabang nito. Pinawi niya ang inggit at inalo si Shen Chingon, tinatapik ang kanyang ulo at sinasabing ang mga jellyfish-type beasts ay may mataas na natural na affinity sa katawan ng tao, at ang 21% compatibility score niya ay sapat para ligtas na may sigawa ang fusion. Nagtanong si Shen Chingon tungkol sa mga posibleng side effects. Ipinaliwanag ni Lin Ziqian ang karaniwang epekto, maaaring mawala ang natural na kakayahang magkaanak at magkaroon ng ilang pisikal na katangian ng halimaw. Pinaalala niyang naipreserba na ang kanyang mga itlog, at na ang mga katangiang iyon ay karaniwang naitatago kung ang gene ay ilalagay sa dormancy. Sinubukan niyang pag-aani ng loob niya, binabanggit na may mga katangiang itinuturing pang kaakit-akit ng iba. Gama ng pakiramdam ni Shen Chingon at ngumiti. Nagtatakang anong mga katangian ang maibibigay ng jellyfish king at kung mas gaganda pa ba siya. Ipinakita niya ang larawan ng dark blue jellyfish at tinanong kung maganda ito. Lumapit si Lin Ziqian at sinabing bagamat maganda ang jellyfish, mas maganda pa rin siya. Nabighani naman si Shen Chingon sa kanyang matamis na pananalita. Nagpatuloy ang usapan at ipinaliwanag ni Shen Chingon na ang video ay kinunan ng kanyang guro sa pamamagitan ng pagsisid ng libu-libong metro sa malalim na dagat ng walang protective equipment. Tinansya ni Lin Ziqian na upang kayanin ang ganoong pressure, ang katawan ng kanyang guro ay dapat nasa rare level o mas mataas. Naisip ni Shen Chingon kung maabot din ba niya ang ganoong antas balang araw. Tiniyak ni Lin Ziqian na sa 21% gene compatibility niya, posible ang rare o kahit epic level. Nanatiling praktikal si Shen Chingon at sinabing hindi sapat ang compatibility, kailangan din ng napakaraming evolution resources. Ibinanggit pa ni Lin Ziqian na ang kanyang konstitusyon ay tila sumusuway na sa langit, siya ay likas na napakahusay sa elemento ng tubig, at kung susundin lamang niya sa hinaharap ang landas ng pagsasanib ng mga gene na may katangian ng tubig, tiyak na malalampasan pa niya ang kanyang guro sa kahusayan. Bilang tugon, nagbigay si Lin Ziqian ng thumbs up at nangakong siya ang bahala sa paghahanap ng mga kakailanganing resources. Kalaunan, nagpahinga sila at nagplano para sa susunod na mga hakbang. Pabirong sinabi ni Shen Chingon na kung ganoon, kailangan niyang magpakabuti sa kanyang malaking sugar daddy. Malambing niyang tinanong si Lin Ziqian kung anong kulay ng stocking ang mas gusto nito, itim ba o puti. Ngunit sa halip na pumili ng isa, pareho ang isinagot ni Lin Ziqian. Dahil dito, napag-isipan ni Shen Chingon na magsuot ng tig-isa sa bawat binti. Nagulat man si Lin Ziqian sa kanyang ginawa dahil kakaiba ito, tila sulit naman itong subukan. Sa hapon, nagpasya si Lin Ziqian na laktawan muna ang Pure Human Research Institute at manatili sa bahay upang mag-ensayo. Habang umiinom ng tubig, sinuri niya ang pinakabagong balita sa kanyang telepono. Isang artikulo ang agad na nakakuha ng kanyang pansin, may mga misteryosong hindi kilalang halaman na biglaang lumitaw sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Shanghai. Ipinapakita ng artikulo ang isang malaki at nakakatakot na halamang parang bulaklak na umuusbong mula sa isang gusali. Habang nanunood ang mga mamamayan na gulat, binalaan ng publiko na manatiling malayo rito. Agad na nakilala ni Lin Ziqian ang kakaibang halamang yun, kaparehong-kapareho ng mga halaman mula sa source site na nakita niya sa isang painting ng senior sister ni Shen Chingon na si Luo Jiangshui. Nagtaka siya kung paano napunta ang mga ito sa Earth at naghinalang may kinalaman dito ang isang bagong plant god cult. Naiinis siya na may panibagong grupo na naman ng mga hertiko na lumitaw. Lalo't kakatapos pa lamang resolbahin ang rat god cult, dahil dito, lalo siyang naudyukang palakasin ang sarili. Pinagnilayan niya na matapos ang kanyang secondary tempering, napakabilis maubos ng kanyang katawan ang chi at dugo. Nag-browse siya sa online store ng paaralan para sa mga pills na makakatulong sa mas mabilis na energy recovery. Nakakita siya ng blood recovery pills na nagkakahalaga ng isang school credit bawat isa, at nabanggit sa paglalarawan na napakabilis ng recovery para sa antas niya. Bumili siya ng 100 piraso. Matapos masigurado ang recovery supplies, inisip niya ang susunod niyang layunin sa ebolusyon. Ngayong na-unlock na niya ang Life and Deathhood Codex, panahon na para sa bago. Nag-browse siya sa seksyon ng beast meat at nakita ang 10,000 poison chimera meat, na nagkakahalaga ng 20 credits bawat gin. Ipinaliwanag sa paglalarawan na ang nilalang ay hindi lason, sa halip, nilalamon nito ang mga lason,
kaya napakataas ng poison resistance nito. Ipinagpalagay ni Lin Zichen na ang pag-unlock ng codex ng nilalang na ito ay maaaring magbigay sa kanya ng mahalagang poison resistance attribute, dahil wala pa siyang 200 credits, nagpasya siyang bumili muna ng isang gin upang simulan ang pag-unlock ng guidebook. Muli niyang binalikan ang bigong pagtatangka niyang buksan ang kanyang mga aperture at napagpasyahang hindi pa sapat ang lakas ng kanyang katawan, may panibagong determinasyon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang secondary skin tempering, umupo siya upang magnilay, at binalot ng nag-aapoy na aura ang kanyang katawan habang ipinagpapatuloy niya ang pagsasanay. Pagkatapos ng 2 oras ng matinding skin tempering, nabalot pa rin ng apoy ang kanyang katawan. Natapos ang sesyon at bumagsak siya sa sahig, pagod at basang-basa ng pawis, napagtanto niyang masyadong mabilis na uubos ang kanyang ki at dugo, kaya kailangan niyang magpahinga. Nilamon siya ng matinding gutom at panghihina. Pabagsak siyang nagtungo sa refrigerator para kumuha ng pagkain nang tumunog ang doorbell. Mahina pa, binuksan ni Lin Zichen ang pinto at nakita ang isang delivery girl mula sa paaralan na may dalang 2 carton. Pagkabigay sa kanya ng mga kahon, inatake siya ng hilo at muntik nang mawala ng balanse, nabangga ang delivery girl at nahulog ang mga carton. Sa kabila ng pagkadapa, mabilis niyang nasalo ang mabibigat na kahon gamit ang isang kamay bago tumama sa sahig. Nag-alala ang delivery girl at tinanong kung ayos lang siya. Pagkapasok ng mga carton sa loob, agad na sinubukan ni Lin Zichen ang blood recovery pills, binuksan niya ang isang kahon at nilunok ang isang gintong tableta. Halos agad-agad ang epekto, nawala ang hilo at bumalik ang lakas sa kanyang mga kamay at paa, namangha siya sa bisa ng pills, umakyat ang antas ng kanyang chi at dugo at nang igalaw niya ang braso, ramdam niyang ganap siyang nabuhay muli. Sa pagbabalik ng lakas, hinarap ni Lin Zichen ang ikalawang pakete, ang 10,000 poison chimera meat, ipinatong niya ang kanyang kamay sa karne at nilamon ang life essence nito, binalot ng bughaw na enerhiya ang kanyang katawan, at kinumpirma ng system notification na nakasipsip siya ng bakas ng life source ng 10,000 poison chimera at ang progreso ng kanyang guidebook ay umabot sa 1%. Dahil kaya na niyang magsanay nang hindi nangangailangan ng mahabang pahinga, muli siyang umupo upang magnilay. Napagtanto niya na sa tulong ng blood recovery pills, lubos niyang nabawasan ang oras ng pahinga at mas episyente na ang kanyang training, napagpasyahan niyang ang paggamit ng school credits upang pabilisin ang paglago ay isang sulit na puhunan. Paglaon, habang papalubog ang araw, nagpapahinga si Lin Zichen sa bahay nang marinig niya ang boses ni Shen Qingan na nagsasabing nakauwi na siya. Tumayo siya upang salubungin ito, at pabirong sinabi ni Shen Qingan na may dala siyang bisita at hinamon siyang hulaan kung sino. Pagbukas ng pinto, nagulat si Lin Zichen nang makita ang kaibigan nilang si Churui sa tabi ni Shen Qingan, masayang kumaway si Churui at binati siya ni Lin Zichen na may pagtataka. Pagpasok nila sa marangyang apartment, nagpahayag si Churui ng inggit, nagrereklamong kailangan pa niyang makipag-share ng kwarto samantalang napakaganda ng tirahan nila, mabait na inalok ni Lin Zichen ang kanyang single dorm room sa Buddha Academy. Pagkatapos inalok din siya ng tubig, ngunit magalang itong tumanggi. Sinasabing mas gusto niyang may kasama sa kwarto para hindi siya malungkot. Biglang nagbago ang kanyang maaliwalas na asal at napalitan ng galit, ipinaliwanag niyang ang tunay na dahilan ng pagbisita niya ay upang magreklamo sa sobrang asal ng ilang estudyante sa universidad. Naupo sa sofa, ikinwento ni Churui na habang ligtas ang mga henyo tulad nila, nahihirapan ang mga ordinaryong estudyante, hiniling ni Lin Zichen at Shen Qingan na magpaliwanag pa siya. Ikinwento ni Churui na may senior na nanghiram ng kanyang makeup, at may isa pang kaklase na ninakawan ng mahalagang blood ginseng. Nang i-report nila ito sa student council, binaliwala raw sila at sinabing ang paaralan ay gumagana sa prinsipyo ng survival of the fittest, at pinayuhang lumaban na lamang kung hindi sila nasisiyahan. Ikinagalit ni Churui ang kawalan ng hustisya, dahil malinaw na hindi kasing lakas ng mga senior ang mga freshman. Nagbigay ng suporta sina Lin Zichen at Shen Qingan, sinabihan si Churui na ipaalam sa kanila kung may mang-istorbo pang senior, at hahanapan nila ito ng solusyon ng magkakasama. Nagpasalamat si Churui kay Lin Zichen. Bigla, malakas na yumanig ang buong apartment at napatalon silang tatlo, iniisip kung lindol ba yon. Nang hamu pa ang pagyanig, nag-activate ang danger perception attribute ni Lin Zichen, na nagbigay sa kanya ng malabo ngunit nakakabagabag na masamang pakiramdam. Napansin niyang hindi naman ito ganoon kalakas. Lumipat ang eksena sa isang marangyang pinalamuting silid, kung saan ang isang lalaking may suot na pulang maskarang may sungay ay nakikipag-usap sa isang lalaking may maskarang plague doctor, na tinatawag niyang Lord Divine Envoy.
Humiling ang lalaking nakamaskara ng mga evolution resources upang makalusot sa mas mataas na antas ng biolohikal na ebolusyon bilang gantimpala sa kanyang nagawang kontribusyon. Ibinigay ng Divine Envoy ang isang kakaiba at mukhang demonyong bulaklak. Ipinaliwanag niyang may malakas itong aphrodisiac na epekto at pinayuhan siyang siguraduhing may babae sa paligid kapag ito ay kinain. Lubos ang pasasalamat ng nakamaskarang lalaki, nagpasalamat siya sa Divine Envoy at nagulat na may lumitaw na isang likas na henyo sa mga bagong estudyante sa Shanghai University. Binanggit niya ang isang plano na pasunurin ang henyong ito sa pagkain ng isang mataas na antas na demon seed upang mai-recruit siya. Tinanggihan ito ng Divine Envoy, sinabing ang mga tunay na henyo ay nasa source site. Nainis ang nakamaskarang lalaki, alam niyang hindi niya maaabot ang mga henyo roon. Bigla siyang pinutol ng Divine Envoy, ibinunyag na nakatanggap siya ng mensahe mula sa source site, nakahanap na sila ng katugmang boundary point at nakapagtatag na ng mga biolohikal na coordinate. Ngayon, kailangan na lamang ng isang taong mag-a-activate ng koneksyon. Inanunsyo niyang siya na mismo ang pupunta kaagad, binalot ng lilang aura ang katawan ng Divine Envoy at siya ay naglaho. Bago tuluyang mawala, iniwan niya ang isang malamig at nakakatakot na utos, kung mabibigo silang pasunurin si Lin Zikhen na kainin ang demon seed sa loob ng 3 araw, papalitan ng nakamaskarang lalaki, tumingin ang lalaki sa kanyang relo na may nag-aalab na galit, nanumpang matatapos niya ito sa loob ng itinakdang 3 araw. Habang naglalakad sina Lin Zikhen at Shen Qingon sa campus ng universidad, sinabi ni Shen Qingon na iba ang direksyon ng kanyang klase at kailangan na niyang umalis. Habang sila'y maghihiwalay na, may tumawag sa pangalan ni Lin Zikhen, pareho silang napalingon sa gulat. Dalawa nilang dating kaklase sa high school, sina Lugang at Wang Shoujia, ang papalapit sa kanila. Halatang balisa, sinabi ni Wang Shoujia, may halong pagkabahala, kung maaari ba siyang humingi ng kaunting oras at isang pabor, pinayagan naman sila ni Lin Zikhen na magsalita. Ipinaliwanag ni Wang Shoujia na binubuli sila ng isang mas malakas na third-year senior, dagdag ni Lugang, dahil si Lin Zikhen na ang bagong hari ng mga freshman, tiyak na uurong ang senior kung tutulong siya. Bilang pang-akit, inalok ni Lugang si Lin Zikhen ng isang bag ng mahahalagang evolution resources at mga spirit fruit mula sa kanilang pamilya. Nakiusap si Wang Shoujia, pinaalalahanan siyang dati silang magkaklase. Tinanong ni Lin Zikhen ang antas ng lakas ng senior at sinabi nilang nasa ordinary tier 6 ito. Napagtanto ni Lin Zikhen na hindi ito banta sa kanya. Pumayag siyang tumulong at tinanggap ang bag, sinabing magkita sila sa Pure Human Research Institute bandang alas 5:30 ng hapon. Lubos ang tuwa ni Lugang at Wang Shoujia, nangako silang tutulong sa kanya sa hinaharap, nagpasalamat, at umalis na sinabing magkikita sila mamaya. Pagkaalis nila, hinimok ng mausisang si Shen Qingon si Lin Zikhen na buksan ang bag upang makita ang mga spirit fruit, inamin niyang hindi pa siya nakakatikim ng isa. Inanyayahan ni Lin Zikhen si Shen Qingon na kumuha ng isa, gayunman, ipinahayag ni Shen Qingon na maliit lamang ang kukunin niya, dahil hindi niya kayang ubusin ang mas malaking bahagi. Sinuri ni Shen Xinghan ang prutas na may nandidiring ekspresyon, sinabing mukhang kadiri ito at nagtanong kung baka bulok na. Kinuha ni Lin Zikhen ang prutas upang siyasatin, nagtataka kung nasira na ito habang tinitingnan ng maliit na bagay na parang buto. Biglang nag-activate ang danger perception ni Lin Zikhen, nagulat siya kung bakit biglang na-trigger ang kanyang danger perception. Maya-maya, ipinahayag ng Windows system kung nais ba niyang lamunin ang mataas na antas na gusid ng punong demonyo. Kinilabutan siya sa pagkaunawa sa panganib, na kung bakit ito nangyayari. Mabilis siyang humarang sa paparating na pag-alis ni Lugang at Wang Shoujia, sinigawan silang tumigil na nagulat sa kanyang pagdating. Agarang sinabi kay Shen Qingon na tawagan ang kanyang guro na si Mo Dongji at papuntahin ito kaagad, sumang-ayon si Shen Xinghan at tumakbo upang tumawag. Ilang sandali lang, marahang bumaba mula sa langit si Mo Dongji at nagtanong kung ano ang nangyari. Itinaas ni Lin Zikhen ang kakaibang pulang buto at ipinaliwanag na ang ibinigay ni Lugang at Wang Shoujia ay sinabing spirit fruits, ngunit may natagpuan siyang mga kainahinalang buto sa loob, at pinaghihinalaan niyang may kaugnayan ito sa plant god cult, nang inig sa takot ang dalawang dating kaklase. Agad na nakilala ni Mo Dongji ang bagay, ipinaliwanag niyang ito ay buto mula sa isang kakaibang puno na kumokontrol sa sinumang kumain ito. Sinabi niyang karaniwang paraan ito ng plant god cult upang mag-recruit ng mga kasapi. Kinilabutan si Lin Zikhen, iniisip kung sina Lugang at Wang Shoujia ay kontrolado na ng culto. Ginamit ni Mo Dongji ang kanyang kapangyarihan upang iangat sa ere ang dalawa, umiyak sila, sinasabing napilitan lamang silang gawin yon,
sinabi ni Mo Dongji kay Lin Zichen na dadalhin niya ang dalawa para sa pagtatanong at ipaalam sa kanya ang resulta. Habang dinadala sila palayo, natakot sina Lugang at Wang Shoujia nang matuklas ang hindi na sila makapagsalita. Binigyan ni Mo Dongji si Lin Zichen ng isang mahigpit na babala bago umalis. Ang mga erehe ay nasa lahat ng dako, at hindi niya maaaring lubusang pagkatiwalaan kahit ang kanyang mga guro o mga pinuno ng paaralan, kaya dapat siyang manatiling mapagmatsyag. Namangha si Shen Qingan habang pinapanood ang kanyang guro na lumilipad palayo, at sinabing kamangha-mangha ang kakayahan ng mental power ni Mo Dongji na magpalipad sa kanya. Sumang-ayon si Lin Zichen, sinabing maganda sana kung ganoon din siya. Nagbago ang paghanga ni Shen Qingan tungo sa galit, isinigaw kung gaano kasama sina Lugang at Wang Shoujia sa pagtatangkang saktan si Lin Zichen. Sumang-ayon si Lin Zichen na kailangan nilang maging mas maingat, at itinapon ang kontaminadong spirit fruit sa basurahang pang-recycle. Kinabukasan, kinumpirma ng investigasyon na sina Lugang at Wang Shoujia ay mga kasapi ng Plant God Cult, napilitan silang kumain ng demon seed ng isang safety officer noong kanilang high school entrance exam. Bilang resulta, kapwa sila pinatalsik sa universidad at haharap sa kasong kriminal, tuluyang winasak ang kanilang mga buhay pagkalipas ng ilang panahon, kasama nina Lin Zichen at Shen Qingan ang kanilang mga magulang, na lumipat na sa pabahay ng universidad. Sa panahong ito, masigasig na nagsanay si Lin Zichen, sa tulong ng mga blood recovery pill, natapos niya ang ikalawang yugto ng skin tempering at nakagawa ng 40% na progreso sa kanyang secondary muscle tempering. Dumating ang araw ng Jin Fusion ni Shen Qingan, pumunta sila ni Lin Zichen sa opisina ni Mo Dongji, kung saan kinakabahang inamin ni Shen Qingan na inimbitahan niya si Lin Zichen upang sumuporta sa kanya. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na dahil ang madilim na asul na Dikia ay isang water attribute beast, mas magiging madali ang fusion kung mas maraming tubig ang nasa kanyang katawan. Inabot niya si Shen Qingan ng isang malaking baso ng tubig at inutusan siyang magsimulang uminom. Nahirapan si Shen Qinghan na ubusin ang sunod-sunod na baso ng tubig habang hinihikayat siya ng kanyang guro na uminom pa. Sa wakas, nang sobrang busog na ang kanyang tiyan, nagreklamo siya na hindi na niya kayang uminom pa. Sinabi ni Mo Dongji na ayos lang yun at inutusan siyang maghubad at humiga sa examination bed. Itinaas ni Mo Dongji ang isang hyringilya at ipinaliwanag na naglalaman ito ng dark blue jellyfish king gene at kailangang iturok ito diretso sa puso. Pinayapa niya si Shen Qinghan, sinasabing gagamitin niya ang kanyang mental power upang pamamanhidan ang mga pain nerve nito para hindi maramdaman ng injection. Habang kinakabahang nakahiga si Shen Qinghan, binalaan siya ni Mo Dongji na ang mismong Jin Fusion ay magiging napakasakit at sinabi sa kanyang sumigaw kung hindi na niya makayanan. Kinumpirma ni Shen Qingan na naiintindihan niya, at itinurok ni Mo Dongji ang Jin sa kanyang dibdib. Habang nanunood si Lin Zichen, napansin niya na bagamat karaniwang nangangailangan ng masusing monitoring instruments ang proseso ng fusion, hindi na ito kailangan dahil sa napakalakas na mental power ni Mo Dongji. Matapos ang injection, ipinaalam ni Mo Dongji kay Shen Qingan na nagsimula na ang Jin Fusion at darating na ang matinding sakit, kaya dapat siyang maging handa sa isip. Namumulang sumang-ayon si Shen Qingan, ngunit makalipas ang 2 minuto, umupo si Shen Qingan na tila naguguluhan at nagtanong kung bakit wala siyang nararamdaman. Nag-alalang nagtanong si Lin Zichen kay Mo Dongji kung may problema ba. Lubos na nagulat si Mo Dongji at nagtaka kung paano ito nangyari. Nabigla si Shen Qingan, nangangambang nabigo ang kanyang Jin Fusion. Ipinaliwanag ni Mo Dongji kina Lin Zichen at Shen Qingan na nabigo ang Jin Fusion dahil hindi nagtagumpay si Shen Qingan na magsanib sa Dark Blue Jellyfish King Jin, gayunpaman, idinagdag niya na hindi rin ito ganap na kabiguan, na lalo silang nalito kung ano ang ibig niyang sabihin. Nilinaw ni Mo Dongji ang karaniwang proseso, hanggat walang matinding rejection, kapag naiturok ang Beast Jin, itinuturing itong matagumpay sa tulong ng mga gamot, nagsasanib ang mga Jin ng host at ng hayop, kaya nakakakuha ang tao ng mga bagong kakayahan. Sa kaso ni Shen Qinghan, kahit walang rejection, hindi kailanman nagsimula ang proseso ng fusion. Humiling ng mas tiyak na paliwanag ang seryosong si Lin Zichen. Ipinaliwanag ni Mo Dongji ang nakikita ng kanyang mental power, tila may sariling kamalayan ang mga Jin ni Shen Qinghan, pinalibutan ng mga ito ang mga sumasalakay na Jellyfish King Jin, ikinulong at nilimitahan ang kanilang galaw. Nang subukang pilit magsanib ng ilang Jellyfish King Jin, agad silang winasak ng mga Jin ni Shen Qingan, pinagpira-piraso at inabsorb bilang sustansya. Ngayon, ang natitirang Jellyfish King Jin ay ganap na nakakulong, isang sitwasyong hindi pa kailanman nakita ni Mo Dongji. Biglang napasigaw si Shen Qingan sa gulat,
itinutulo na ang kanyang buhok ay nagbabago mula lila tungo sa asul. Nabigla sina Lin Zichen at Mo Dongji, nakilala ito ni Mo Dongji bilang isang katangian ng Jellyfish King Jin at nagtaka kung paano ito na ipapahayag kung nabigo ang fusion. Tinanong ni Lin Zichen si Shen Chingon kung may nararamdaman ba siyang kakaiba sa kanyang katawan. Nakapikit, at asul na ang buhok, sinabi ni Shen Xinghan na may nararamdaman siyang bagong presensya sa loob niya, isang presensyang sa tingin niya ay kaya niyang kontrolin. Lalong nalito si Mo Dongji, dahil ang pagdama at pagkontrol sa Jin ang mismong kahulugan ng matagumpay na fusion, naisip niyang baka may napalampas siya, lumapit siya kay Shen Chenghan at muling siniyasat gamit ang kanyang mental power. Sinabi niya na ang bagong presensya ay ang Jellyfish King Jin at inutusan siyang kontrolin ito at piliting pumasok sa dormant state. Tumango si Shen Chingon, pumikit, at nagtuon ng isip, habang nakapokus siya, unti-unting bumalik ang kulay ng kanyang buhok mula asul patungong orihinal na lila. Pagkatapos, sinabi ni Mo Dongji na subukan niyang muling ipahayag ang Jin. Agad na pumayag si Shen Chingon, isang malakas na bughaw na aura ang pumilibot sa kanya, at muling naging matingkad na asul ang kanyang buhok. Sa loob-loob ni Mo Dongji, lubos siyang namangha na pagtanto niyang ang mga tanyag na henyo tulad ni Li Moyo at Ma Weiwei ay kinailangan ng kalahating buwan upang matutunang gawing dormant o ipahayag ang kanilang beast Jin, samantalang natutunan yun ni Shen Xinghan sa isang iglap lamang. Lumapit ang naguguluhang si Lin Zichen at nagtanong kung ano ang nangyayari kay Shen Chingon. Humarap si Mo Dongji sa kanila at sinabing may mabuti at masamang balita siya, at tinanong kung alin ang gusto nilang marinig muna. Matapos ang sandali, sinabi ni Shen Chingon na ang masamang balita muna. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na ang masamang balita ay maaaring hindi kailanman maging Jin Fuser si Shen Chingon, na ikinagulat ng dalaga. Ngunit may kumpiyansang ngiti, ipinagpatuloy niya ang mabuting balita, si Shen Chingon ay isang mas advanced at mas makapangyarihang uri, kaya niyang gawin ang lahat ng nagagawa ng isang Jin Fuser, at higit pa, nang hindi na kinakailangang magsanib ng Jin. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na kayang alipinin ng mga Jin ni Shen Xinghan ang mga beast Jin na ini-inject sa kanyang katawan, ibig sabihin nito, maaari niyang gamitin ang kanilang mga kakayahan nang hindi talaga nagsasanib, fusion, kaya naiwasan niya ang genetic backlash at nananatili siyang isang pure-blooded human. Ibinunyag pa ni Mo Dongji na hanggang ngayon, wala pang sinumang pure-blooded human ang nakalusot sa karaniwang biolohikal na hadlang upang mag-evolve, naniniwala siyang si Shen Chingon ang may potensyal na maging kauna-unahang tagapanguna sa mundo na makakagawa nito. Namangha si Shen Chingon at nagtanong kung tunay ba siyang may kakayahang gumawa ng ganoong kahanga-hangang bagay. Tiniyak siya ni Mo Dongji nang may ganap na kumpiyansa, sinasabing kung may sinumang pure-blooded human na makakabasag sa hadlang na yon, sa maaaring siya na. Nakinig si Lin Zichen sa papuri ni Mo Dongji at nakaramdam ng kaunting pagkailang, iniisip kung minamaliit ba siya. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na kahit hindi isang tunay na Jin Fuser si Shen Chingon, nagmumula pa rin sa beast Jin ang kanyang kapangyarihan, dahil dito, kailangan pa rin niyang magpakilalang Jin Fuser sa panlabas na mundo, mariin niya silang binalaan na lihim ito na hindi dapat ipaalam kaninuman, kahit sa kanilang mga magulang. Sinabi rin ni Mo Dongji kay Shen Xinghan na marami pang dapat matutunan tungkol sa kanyang natatanging kakayahang Jin enslavement, at inutusan siyang pumunta sa kanyang opisina gabi-gabi tuwing alas 8 upang sabay nilang pag-aralan ito. Pumayag si Shen Chingon. Pagkalipas ng kalahating buwan, habang nagme-meditate si Lin Zichen sa kanyang silid na napapalibutan ng naglalagablab na aura, sumigaw si Shen Chingon na may dala siyang magandang balita. Pumasok siya sa banyo at nakita siyang naliligo sa bubble bath, masayang pinaiikot ang mga agos ng tubig sa hangin, masigla niyang sinabi na natutunan na niyang kontrolin ang tubig gamit ang kanyang mental power. Umupo si Lin Zichen sa gilid ng bathtub at nagpahayag na ang ganoong kabilis na pagkatuto ay patunay ng kanyang pambihirang talento. Nagmayabang si Shen Chingon na may mas kahanga-hanga pa siyang nagagawa, kaya na niyang kontrolin mula sa malayo ang chi at dugo sa loob ng katawan ng ibang tao. Ipinaliwanag niya na ayon sa kanyang guro, ang bahagyang galaw ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa sistema ng kalaban, habang ang malakas na galaw ay maaaring ikamete nito sa pamamagitan ng pagsabog ng mga ugat ng dugo. Nagulat si Lin Zichen at iminungkahi na kung kaya niyang kontrolin ang chi at dugo ng iba, dapat kaya rin niyang kontrolin ang sarili niya upang patibayin ang kanyang katawan. Ngunit nalungkot si Shen Xinghan at ipinaliwanag na sinabi ng kanyang guro na masyadong mahina ang kanyang pisikal na talento at ang lakas ng kanyang chi at dugo, kaya hindi niya kayang tahakin ang landas ng isang pure-blooded human. Lumapit si Lin Zichen at sinabi na isa siyang natatanging nilalang tulad niya, at kaya nilang gawin ang mga bagay na hindi kaya ng karaniwang tao.
hinikayat niya si Shen Chingon na subukang patibayin ang kanyang katawan, at nangakong tuturuan siya. Namula si Shen Xinghan sa lapit niya at napaisip kung nagtatapat ba siya ng damdamin. Puno ng determinasyon, pumayag siya at idiniklara na siya ay espesyal at magagawa niyang patibayin ang kanyang katawan gamit ang kanyang chi at dugo. Habang nagsasalita siya, isang makapangyarihang bughaw na aura ang umikot sa kanya. Sa mga sumunod na sandali, matiyag ang itinuro ni Lin Zichen kay Shen Chingon kung paano kontrolin ang kanyang chi at dugo upang patibayin ang kanyang katawan. Sabay silang nagmeditate, napapalibutan ang naglalagablab na aura. Makalipas ang ilang oras, isang pawisan ngunit matagumpay na Shen Chingon ang sumigaw na nagtagumpay siya at napag-aralan na ang blood tempering art. Ngumiti si Lin Zichen, nasiyahan at nagulat na nagtagumpay siya sa unang subok. Naisip niya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang nagawa, bagamat ordinary tier 2 lamang ang kanyang antas biolohikal, natutunan niya ang isang teknik na karaniwang nangangailangan ng lakas ng isang ordinary tier 4. Puno ng tuwa, niyakap ni Shen Xinghan si Lin Zichen at sinabi na ngayon ay tunay na silang perpektong pares, kaya niyang alipinin ng beast gene, at kaya naman niyang kainin ng beast meat para sa kaparehong layunin, at pareho nilang kayang tahakin ang landas ng pure-blooded human. Sumang-ayon si Lin Zichen at niyakap siya. Sa loob ng wala pang kalahating buwang pagsasanay na magkasama, natapos ni Shen Chingon ang kanyang unang ganap na skin tempering, at ang kanyang antas biolohikal ay umangat mula ordinary tier 2 patungong ordinary tier 3. Kalaunan, habang natutulog si Shen Chingon sa tabi niya, gising na nakahiga si Lin Zichen at iniisip na oras na para maranasan niya ang totoong labanan upang patibayin ang kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-browse ng mga off-campus mission ng paaralan, at pinili ang isang misyon na hulihin ang 21 armadong drug dealer, na may gantimpalang 50 school credits. Alas 9 ng gabi, dumating sina Lin Zichen at Shen Xinghan sa punong tanggapan ng Shanghai City Public Security. Isang palakaibigang opisyal na may balbas ang nagpakilala sa kanila sa grupo, ipinaliliwanag na sila ay mga estudyante mula sa Shanghai University na tutulong sa kaso. Itinuro niya na si Lin Zichen ang kilalang top scorer mula sa Nanjing Province. Nakilala siya ng ibang mga opisyal, sinalubong siya, at nagkomento sa kanyang talento at kagwapuhan. Binanggit ng opisyal na ang kanyang inaanak ay isa ring freshman sa elite genius class. Sinabi niya kay Lin Zichen na sayang at sumali siya sa Tianrenge, dahil tiyak na pasok sana ang kanyang talento sa genius class. Pinayuhan niya si Lin Zichen na maglipat, ngunit nanatiling tahimik si Lin Zichen. Idinagdag ng opisyal na inimbitahan niya ang kanyang inaanak na tumulong sa operasyon at iminungkahing maaari itong maging isang makapangyarihang kaibigan na magpoprotekta sa kanila laban sa mga nakatataas sa paaralan. Sa sandaling yun, may boses na nag-anunsyo ng pagdating, agad na palingon at ipinayag ng opisyal ang kanyang pagdating. Isang binatang may mahaba, bughaw berdeng buhok at kumpiyansang tindig ang sumilip sa pintuan. Humanga ang ibang mga opisyal sa kanyang presensya at nagkomento kung gaano kaswerte ang opisyal na magkaroon ng ganoong kahangahangang inaanak. Ipinakilala ng opisyal ang kanyang inaanak na si Xiao Jian at binanggit na narinig niyang kamakailan lang itong umangat sa ordinary tier 5, mapagkumbabang sumagot si Xiao Jian na normal lamang ang kanyang progreso. Sinabi ng opisyal na may 2 pang freshman sa misyon, kabilang ang isang napakagandang babae, at inalok siyang ipakilala ang mga ito. Naintriga ang inaanak sa pagkakataong magpakitang gilas. Ngunit nang dalhin siya ng opisyal para sa pagpapakilala, nabigla ang inaanak nang makita sina Lin Zichen at Shen Xinghan. Naglaho ang kanyang kumpiyansa at napalitan ng takot habang napagtanto niyang nasira ang kanyang tsansang magpasikat. Walang kamalay-malay sa pagkabalisa ng kanyang inaanak, sinimulan ng opisyal ang pagpapakilala. Napansin ang pamumutla ng mukha nito, nagtanong ang opisyal kung siya ba ay masama ang pakiramdam. Sa loob-loob ni Lin Zichen, agad niyang nakilala ang binata bilang si Luo Yongzhen, ang top scorer mula sa lalawigan ng Daziyang na agad niyang tinalo noong freshman trial. Nauutal na sinabi ni Luo Yongzhen na wala lang yun, nagulat lang siya na makita ang mga kakilala niya. Nagtatakang nagtanong ang opisyal kung kilala ba niya sila. Ipinakilala ni Luo Yongzhen si Shen Chingon bilang top scorer mula sa Nanjing, at si Lin Zichen naman bilang runner-up at bagong hari ng universidad. Idinagdag pa niya na si Lin Zichen ang nag-iisang tumalo sa buong genius class sa trial, at tinawag siyang pinakamalakas sa kasaysayan. Nahiyang sinabi ni Lin Zichen na maghinay-hinay siya sa papuri, at sumang-ayon si Luo Yongzhen. Lubos na nabigla ang opisyal, na pagtantong labis niyang minamaliit si Lin Zichen. Bandang alas 11 ng gabi, isang convoy ng mga armored vehicle ang tumahak sa madilim at masukal na lugar patungo sa lungga ng mga drug dealer.
Sa loob, namigay ang opisyal ng mga bulletproof vest, magalang na tumanggi si Lin Zichen, kaya nagulat si Luo Yongzhen sa kanyang sinabi. Dahil dito napilitan siyang magyabang na hindi siya masasaktan ng karaniwang baril, iniisip niyang kahit hindi siya ang bagong hari, isa pa rin siyang top scorer at nais niyang ipakita sa mga ordinaryong opisyal ang lakas ng isang henyo. Di naglaon, dumating ang convoy sa isang abandonadong pabrika. Nilusob ng pulisya ang gusali, sa loob, namataan sila ng mga armadong lalaki na sumigaw na naroon ng pulis at kailangan nilang tumakas. Alam nilang kamatayan ng kahihinatnan kapag nahuli, kaya lumaban ang mga kriminal at pinaputukan ang grupo. Habang umuulan ng bala, samilong ang mga pulis at ang 3 estudyante sa likod ng mga kaong kahoy. Habang nagpapatuloy ang putukan, tumayo si Lin Zichen at sumugod, hindi na makapaghintay pa. Lumabas mula sa pinagtataguan si Luo Yongzhen at tumakbo sa gitna ng mga bala, sa gulat ng isang opisyal, tumalbog lamang ang mga bala sa kanyang katawan. Sumunod si Lin Zichen, at nabigla ang mga kriminal nang mapansing wala ring epekto ang mga bala sa kanya. Pinakawalan ni Lin Zichen ang sunod-sunod na malalakas na suntok, pinabagsak ang mga kriminal isa-isa at binali wala ang kanilang mga pagsusumamo na sumuko. Nang makita ang pagkatalo ng kanilang mga kasama, isang desperadong kriminal ang naghagis ng granada, handang isama si Lin Zichen sa pagsabog. Sumabog ang granada ng malakas habang napatilapon ng mga pulis sa impact, ngunit lumitaw si Lin Zichen mula sa usok na walang galos. Nang makita niyang may ilang kriminal pang tumatakas, napagpasyahan niyang magandang pagkakataon yun para magsanay si Shen Qingon. Tinawag niya ito at sinabing siya na ang bahala. Humakbang si Shen Qingon, pumikit, at nagtuon sa pagkontrol ng chi at dugo sa kanilang mga katawan. Biglang nanigas ang mga tumatakas na kriminal, nang inag at napilipit ang kanilang mga katawan habang sumisigaw sa pagkalito. Sa huling utos ni Shen Qingon, bumagsak ang lahat ng natitirang kriminal na walang malay. Matapos ang labanan, nagulat ang isang opisyal na may nahanap silang kahon ng kakaibang mga binhi sa loob ng pabrika. Tinipon ng punong opisyal si Lin Zichen upang suriin ang laman, at kinumpirma niyang ito ay mga binhi ng demonyong puno, na tiyak na may kaugnayan sa plant god cult. Ipinaliwanag ng isa pang opisyal na ayon sa mga kriminal, na sangkot din sa human trafficking, may isang misteryosong taong nakamaskara na nagbayad sa kanila ng malaking halaga 2 buwan na ang nakalipas upang ipakalat ang mga binhing ito. Ngayong tapos na ang misyon, sinabi ni Lin Zichen sa opisyal na aalis na sila ng kanyang kasintahan, inalok sila ng opisyal ng sakay pauwi. Habang nasa sasakyan ng pulisya, naisip ni Lin Zichen na para sa kaligtasan, mas mabuting iwasan ang pakikialam sa mga mapanganib na kultong erehe. Ngunit biglang napansin niya ang isang bagay sa lupa, isang daga sa tabi ng tumpok ng puting pulbos, hawak ang isa sa mga pulang binhi. Napagtanto niya na itinatanim ng daga ang binhi ng demonyong puno at naghinalang may koneksyon ito sa rat god cult. Lumingon siya kay Shen Qingon at agarang sinabi na ipaalam sa kanyang guro na si Mo Dongji na posibleng nagsasabuatan ang rat god cult at plant god cult sa pagpapalaganap ng mga binhi. Nagulat ngunit sumang-ayon si Shen Qingon. Kasabay nito, tumawag si Lin Zichen sa punong opisyal upang iulat ang kanyang natuklasan. Iniisip na ang mga usaping may kinalaman sa mga erehe ay pinakamainam na ipaubaya sa public security. Lumipas ang kalahating buwan, nasa isang misyon si Shen Qingon na humuhuli ng mga arms smuggler. Pagkalipas ng 3 araw, nagsaanib puwersa sina Lin Zichen at Song Yuyan upang labanan ang mga magnanakaw na may advanced mechanical suits. Nang matapos ang unang semestre sa universidad, nagpatuloy ang kanilang buhay sa apartment. Umupo si Lin Zichen sa kama at napagtantong natapos na niya ang ikalawang yugto ng body tempering. Biglang niyakap siya mula sa likuran ni Shen Qingon, na ngayon ay may asul na buhok, at masayang inanunsyong natapos na niya ang unang yugto ng body tempering. Nagulat si Lin Zichen sa bilis ng kanyang pagunlad. Humarap siya rito na may halong pagkagulat. 3 buwan pa lamang siyang nagsasanay ng teknik sa pagpapalakas ng dugo, ngunit nakumpleto na niya ang unang yugto ng pagpapalakas ng katawan. Ipinapakita nito na higit na nakahihigit ang kanyang talento kumpara sa mga karaniwang tao. Pinuri din siya ni Shen Qingon, sinasabing pambihira ang kanyang talento, ngunit nagtanong kung bakit ordinary tier 6 lamang ang narating niya gayong sinabi niyang aabot siya sa tier 9. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na marahil ay dahil mahina ang kanyang likas na pisikal na talento. Kahit malakas ang kontrol niya sa chi at dugo, limitado pa rin ang pisikal na pagpapalakas na nakukuha niya. Nalungkot si Shen Qingon at napaiyak, nag-aalalang hindi na niya maabutan si Lin Zichen, nabigla si Lin Zichen, kakaiba naman kung maaabutan niya ito, dahil sa kanyang natatanging sistema.
Kalaunan, sa Research Institute, kapwa na dismaya sina Lin Zikhen at Song Yuyan sa kanilang pag-aaral. Malakas na nag-isip si Lin Zikhen kung paano bubuksan ang mga aperture ng kanyang katawan, napagtanto naman ni Song Yuyan na imposible kung totoo ang kanyang sinasabi, walang pagkakataon ang mga ordinaryong tao na makapaglinang. Upang pasayahin siya, nag-alok si Song Yuyan ng kaunting chismis tungkol sa magulong pribadong buhay ng mga pinuno ng universidad, nabigla naman si Lin Zikhen sa kanyang sinabi. Pagkatapos, tinanong ni Lin Zikhen si Song Yuyan kung ilang school credits na ang mayroon siya. Ipinaalam niya na, sa paggamit ng kanyang account upang tapusin ang mga high-level mission, nakakuha siya ng 2,400 na credits. Isang kontentong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Zikhen. Kinuwente niya na sapat na yun upang bilhin ng 79 na gin ng 10,000 poison chimera meat na kinakailangan upang ma-unlock ang guidebook nito. Hiniling niya kay Song Yuyan na tulungan siyang mag-place ng order. Nagtaka siya kung bakit kailangan niya ng ganoon karami, ngunit sinabi lamang ni Lin Zikhen na hindi yun madaling ipaliwanag, iginagalang ang kanyang privacy, inilagay ni Song Yuyan ang order para sa kanya. Naipadala ang karne sa Research Institute, ngunit para sa kaligtasan, dinala ni Lin Zikhen ang malaking kahon pabalik sa kanyang apartment, upang simulan ang engravings, ipinatong niya ang kanyang kamay sa karne, at isang makapangyarihang bughaw na enerhiya ang umalan-alon sa paligid niya. Kinumpirma ng kanyang sistema na nilamon niya ang malaking bahagi ng life essence ng 10,000 poison chimera, at umabot sa 100% ang progreso ng guidebook. Isang malamultong anyo ng nakakatakot na halimaw ang lumitaw sa likuran niya habang inanunsyo ng sistema na nakakuha siya ng bagong biological attribute, immunity sa 100 uri ng lason, na lubos na nagpapataas ng kanyang resistensya sa lahat ng lason. Upang subukan ito, tinurukan ni Lin Zikhen ang kanyang braso ng isang paralyzing neurotoxin. Makalipas ang 2 oras, iginalaw niya ang kanyang kalamnan, wala itong naging epekto, may kasiyahang napagpasyahan niyang ganap na na-neutralize ng immunity ang neurotoxin. Di nagtagal, sinamahan ni Lin Zikhen si Shen Xinghan sa isang medical building para sa kanyang ikalawang gin injection. Sa loob ng isang sterile room, nakahiga si Shen Qingan sa examination table, ipinaliwanag ni Mo Dongji na bago mag-inject ng ikalawang gin, kailangan muna niyang suriin ang kalagayan ng Jellyfish King Gin sa loob ng kanyang katawan. Ngunit nang ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Shen Qingan, nabigla siya ng husto. Hindi makapaniwala niyang tinanong kung paano umabot ng napakabilis ang antas biolohikal ni Shen Xinghan, mula Ordinary Tier 2 hanggang Ordinary Tier 6. Mahiyain na ipinaliwanag ni Shen Qingan sa kanyang guro na nagsanay siya sa blood tempering art at natapos ang kanyang unang ganap na body tempering ilang araw na ang nakalipas. Namangha si Mo Dongji at tinanong kung paano niya ito nagawa. Ipinaliwanag ni Shen Qingan na ginamit niya ang kakayahang kontrolin ng tubig mula sa Jellyfish King Gin upang manipulahin ang sarili niyang chi at dugo. Puno ng pagmamalaki, hinaplos ni Mo Dongji ang balikat ni Shen Qingan, tinawag siyang isang tunay na henyo, at hinulaang magiging isa siya sa pinakamalalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Dahil dito, nagpasya si Mo Dongji na subukin ang hangganan ng kanyang estudyante. Itinaas niya ang 5 Hyringilya na naglalaman ng magkakaibang aberrant beast gene, ipinaliwanag na i-inject niya ang lahat upang makita ang limitasyon ng mga gene na kayang alipinin ni Shen Qingan. Ang 5 gene ay kumakatawan sa 5 pangunahing elemento. Katangian ng apoy, ang impyernong apoy na butiki ay nagtataglay ng mapanirang kapangyarihan sa pagsunog. Katangian ng lupa, ang nakabaluting dragon ng lupa ay nagtataglay ng napakalakas na kakayahan sa pagtatanggol. Metal na katangian, ang gintong pakpak na demonyong paru-paro ay nagtataglay ng malakas na kakayahan sa pagbabalat kayo. Katangian ng tubig, ang undead na suso ay nagtataglay ng malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Sinabi ni Mo Dongji na sisimulan na niya ang mga injection, at tahimik na pumayag si Shen Qingan. Nagulat si Mo Dongji nang makita na agad na inatake at winasak ng sariling mga gin ni Shen Xinghan ang unang in-inject na gin, ang Earth Attribute Armored Earth Dragon. Napagtanto niyang ang susunod na 3 injection, na kumakatawan sa apoy, kahoy, at metal, ay sinapit din ng parehong kapalaran, ganap na winasak ng nangingibabaw na mga gin ni Shen Qingan. Napagpasyahan ni Mo Dongji na tanging ang huling gin, ang Water Attribute Life and Death Toad, ang nakaligtas at matagumpay na naalipan ng mga gin ni Shen Qingan, masigla niyang ipinakita ang bagong kakayahan kay Lin Zikhen. Nagteorya si Mo Dongji na maaaring water attribute genes lamang ang kayang alipin ni Shen Qingan. Upang kumpirmahin ito, tinurukan pa niya siya ng 3 iba't ibang uri ng water attribute gene. Pagkatapos ng proseso, tinanong niya ang kanyang estudyante kung ano ang pakiramdam niya.
Nagreklamo si Shen Chingon na hindi siya komportable, na para bang sobra ang kanyang nakain, na pagtanto ni Mo Dongji na ang tatlong bagong gene ay winasak at inabsorb din, na pagpasyahan niyang sa ngayon, dalawang uri lamang ng aberrant beast gene ang kayang alipinin ni Shen Chingon. Habang tinutulungan siyang umupo, ipinaliwanag ni Mo Dongji ang kanyang teorya, hindi pa sapat ang pisikal o mental na lakas ni Shen Chingon upang alipinin ang higit sa dalawang gene, tiniyak niya na habang lumalakas siya, makakaya rin niyang alipinin ang mas marami pa. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Shen Chingon sa tuwa at idineklara niyang magsusumikap siya lalo sa pagsasanay. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Mo Dongji ang mga bagong kakayahang nakuha ni Shen Chingon mula sa Life and Death 2 gene, na nagbibigay daan sa kanya upang maglabas ng isang espesyal na uhog na may makapangyarihang hilang at lubricating na epekto. Sa may pahaging na tono, idinagdag niya na kung sakaling kailanganin nila ito sa hinaharap, maaari nila itong gamitin, dahil sa pahayag na ito, parehong namula sina Lin Zichen at Shen Chingon. Ibinago ang usapan, gumawa si Mo Dongji ng isang mahalagang anunsyo, ipinabatid niya na ang freshman competition ngayong taon ay inusag sa kalagitnaan ng Enero. Sinabi niya kay Shen Chingon na inaabangan niya ang kanyang magiging performance at umaasang mapapasama siya sa top 5, na magbibigay sa kanya ng pwesto sa isang espesyal na winter training camp. Tinanggap ni Shen Chingon ang hamon at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya. Si Lin Zichen, na tahimik na nakikinig, ay nagulat sa balitang ito. Kalaunan, sa apartment ni Lin Zichen, nakahain na ang pagkain sa mesa, dumating si Chu Rui at humingi ng pasensya dahil sa kanyang pag-abala. Sinabi ni Shen Chingon na huwag niyang sabihin yun at bumisita siya ng mas madalas, habang malugod naman siyang sinalubong ni Lin Zichen. Napansin ni Shen Chingon ang maraming shopping bag ni Zhu Rui at tinanong kung bakit ang dami niya nito. Ipinaliwanag ni Zhu Rui na may bagong dating na paninda ang tindahan ng damit ng kanilang pamilya at nakakita siya ng ilang couple outfits na babagay sa kanila, kaya dinala niya ang mga iyon bilang regalo. Inabot niya ang isang bag kay Lin Zichen at sinabing nalabhan na niya ang mga damit at dapat nilang subukan. Ilang sandali lang, nagmomodelo na sina Lin Zichen at Shen Chingon ng unang kasuutan, hiniling ni Zhu Rui na mag-pose sila para sa litrato, pabirong sinabing maaari niyang gamitin ang mga larawan bilang modelo para sa kanyang online store, napakamot si Lin Zichen sa pagkaunawa sa kanyang plano, habang umiti naman si Shen Chingon sa kamera. Nagpalit sila ng ikalawang kasuutan, isang mas cool na itim na set, at napasigaw si Zhu Rui na mas maganda pa raw ito. Matapos subukan ang ikatlong magkatugmang set, idineklara ni Zhu Rui na siguradong gugustuhin ng kahit sinong magkasintahan ang mga ito. Tapos na ang munting fashion show, tinawag ni Lin Zichen ang lahat sa hapagkainan at pinaalalahanang kumain na bago pa lumamig ang pagkain, masayang pumayag ang mga babae. Habang kumakain, sinabi ni Shen Chingon kay Lin Zichen na sa kanilang pag-uwi, nakasalubong nila ni Zhu Rui ang isang masamang senior. Ipinaliwanag ni Shen Chingon na ang senior, na umaasa sa kanyang mas mataas na lakas, ay sinubukang agawin ang kanilang mga bag, malamang umatras lamang ito dahil may isa pang estudyanteng nakakilala sa kanya bilang kasintahan niya. Sumabat si Chu Rui na may pagkainis at ipinaliwanag na ito rin ang parehong senior na dati nang humiram ng kanyang makeup at hindi na ibinalik, nilinaw niya na siya talaga ang tina-target ng senior, at nadamay lamang si Shen Chingon. Ipinilit ni Shen Chingon na napakawalang hiya nito at kailangan nilang humingi ng hustisya. Pagkatapos ng kanilang pagkain, nag-alinlangan si Chu Rui at itinulo na ang bully ay miyembro ng student council, at ang nobyo nito ay opisyal din doon, isang taong hindi nila kayang banggain. Gayunman, pinalakas ng loob si Shen Chingon ni Lin Zichen, na mariing nagsabing sasama siya sa kanila. Sinabi ni Shen Chingon na kung ano pa ang dapat nilang ikatakot kung siya ang kakampi nila. Alam ng grupo na may klase sa martial arts ang mga second year sa gym, kaya nagtungo sila roon. Pagdating ni Lin Zichen, Shen Xinghan, at Chu Rui, agad napansin ng mga tao ang presensya ni Lin Zichen, kinilala siya bilang bagong hari ng unibersidad at nagtatakang bakit siya naroon. Itinuro ni Chu Rui ang bully, isang senior na may mapulang rosas na buhok na nagngangalang Li Ziki. Tinanong siya ni Lin Zichen kung totoo bang humiram siya ng makeup sa kaibigan niya at hindi ibinalik. Walang pakialam na sumagot si Li Ziki na ibabalik niya yun kapag tapos na siyang gumamit. Inakusahan niya si Chu Rui na madamot, ipinaliwanag niya na hindi naman niya ito ginagamit ng libre, dahil ibinibigay rin naman niya ang kapalit na mula sa kanya. Galit na gumanti si Chu Rui, sinabing palaging kinukuha ni Li Ziki ang kanyang bagong-bagong makeup at ibinabalik na halos ubos na. Itinanggi ito ni Li Ziki at sinuportahan pa siya ng kanyang kaibigan.
Habang lalong nagagalit si Churui, humarang si Lin Zekhen sa pagitan nila at tinanong si Lee Zeki tungkol sa kanyang dahilan. Pagkatapos ay humarap siya sa isang guro sa malapit at humingi ng paglilinaw tungkol sa patakaran ng universidad na survival of the fittest, kung ibig bang sabihin nito ay maaaring apakan ng malakas ang mahina. Ipinaliwanag ng guro ang mga patakaran sa duel, maaaring haminin ng mahina ang malakas ng walang kondisyon, ngunit ang malakas ay kailangang may pahintulot ng mahina upang magsimula ng laban. Ang lakas ay tinutukoy sa pamamagitan ng combat power ranking, o ayon sa taon kung walang ranggo ang estudyante. Idinagdag pa niya na upang magsimula ang isang hamon, kailangang magtaya ang magkabilang panig ng magkaparehong dami ng school credits, at ang mananalo ang kukuha ng lahat. Kung hindi magkasundo, ang default na taya ay isang credit. Nagulat si Lee Zeki sa huling tuntuning ito. Isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Zekhen nang maunawaan niya ang implikasyon ng mga patakaran. Sinabi niyang ibig sabihin nito ay maaari niya siyang hamunin kaagad. Tinukso siya ni Lee Zeki, tinatanong kung talagang balak ng isang lalaking may malinaw na pisikal na bentahe na mambuli ng isang babaeng tulad niya. Sa loob-loob niya, kinakabahan siya, alam niyang ordinary tier 5 lamang ang kanyang antas at hindi siya makakatapat kay Lin Zekhen. Nakita ni Lin Zekhen ang kanyang pagbabluff at humarap kay Shen Qingan. Inutusan siya ang humamon kay Lee Zeki. Nagulat si Shen Xinghan ngunit naunawaan ang kanyang layunin. Naging seryoso ang kanyang mukha at pumayag siya. Agad na nagpanik si Chu Rui at sinubukang pigilan sila. Nagbabala kay Lin Zekhen na huwag magpadala sa panunukso ng mga senior at nakiusap na huwag hayaang lumaban si Shen Qingan. Sa loob-loob niya, naalala niyang palaging nasa ibaba ng klase si Shen Qingan noon at inakala niyang ang pagpapalaban sa kanya ngayon ay parang pagpapadala sa kanya upang mabugbog. Maingat na ipinatong ni Shen Qingan ang kanyang kamay sa balikat ng kaibigan at sinabing huwag mag-alala. May kumpiyansang tingin, idineklara niyang kaya niyang manalo. Namula si Chu Rui, tinangay ng biglang pagiging kalmado at astig ng kanyang kaibigan, at napatingin na lamang sa paghanga, tumalon si Shen Xinghan pasulong at magaan na lumapag sa arima. Ipinakilala niya ang sarili bilang Shen Xinghan mula sa first year, genius class, at formal na hinamon si Lee Zeki mula sa second year, evolution class 2. Naiinis, nag-isip si Lee Zeki kung saan kumukuha ng kumpiyansa ang freshman na ito, habang nagkokomento naman ang mga estudyante sa paligid kung gaano kaganda at kastig si Shen Qingan, minamaliit ang kalaban bilang maganda lang ang mukha. Lumapag si Lee Zeki sa dulang floor at nagmungkahi na taasan ang pusta, kumpiyansa niyang itinaya ang 10 school credits. Kinumpirma ng guro na sumang-ayon ang magkabilang panig, tinanggap ni Shen Qingan ang taya at itinaya rin ang 10 school credits. Pumwesto ang dalawang mandirigma, kinumpirmang handa na sila, at opisyal na sinimula ng guro ang laban. Sa mismong pagsisimula ng laban, kumislap ang buhok ni Shen Xinghan mula lila tungo sa matingkad na bughaw habang sumugod siya ng napakabilis. Nabigla si Lee Zeki at napasigaw sa bilis ng kanyang kalaban, bago pa siya makareact, bigla siyang nanigas, nanginginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan, nagtataka siya kung ano ang nangyayari, nahihilo at hindi makagalaw. Sinamantala ni Shen Qingan ang pagkakataon at nagpakawala ng isang malakas na high kick sa mukha ni Lee Zeki. Tumilapon ng senior paatros sa buong gym at malakas na bumagsak sa sahig. Sa hanay ng mga manunood, si Chu Rui at ang iba pang estudyante ay lubos na nabigla. Napaisip si Chu Rui kung kailan pa naging ganoon kalakas ang kanyang kaibigan. Sumigaw ang kaibigan ni Lee Zeki sa pag-aalala at tumakbo sa tabi ng walang malay na si Lee Zeki. Agad siyang tumawag kay Jin Minryo. Sinasabing nasipa ang kanyang nobya at maaaring may pagkaalog sa utak, at kailangan niyang pumunta agad sa gym. Kinumpirma ng kausap na paparating na siya, hawak ang natalong kaibigan. Masamang tumitig ang babae sa grupo ni Shen Qingan at galit na sinabi na malaki ang magiging problema nila ngayon.